Hoy, alam mo na ba ang strategy ni Michelle D sa Miss Universe? Tara, pag-usapan natin. At saka yung trending na headshot niya ngayon, di ba? Ang ganda. Kaya kung ako sa'yo, panoorin mo tong video na to at marami kang malalaman. 200% ready na ang ating pambato sa Miss Universe na si Michelle D. At sabi niyo na nakaraan, siguro aalis siya mga October 30 or 31. Tapos, syempre, dadating siya sa El Salvador na November 3. So, alam niyo na guys, alamin niyo na ang mga importante mga dates, like mga preliminaries, di ba? Or tsaka yung mga mahalagang mga pre-pageant activities. So, mag-file na kayo na inyong mga VL sa office or make yourself available para sa ating passion. Ako nga, as early as 2 months before the coronation na, or mga preliminary competition ng Miss Universe, once na nalaman ko na, as in nag-file na talaga ako ng VL. Ganon tayo ka-supportive sa ating mga pinapadala sa Miss Universe. Okay guys, balik tayo kay Michelle. Buti na lang kamo na talo siya sa last edition ng Miss Universe Philippines. Kasi kung siya yung lumaban doon, for sure, siya yung naging alay. Kasi nga, hindi pa natin gaanong gamay ang Miss Universe na bago or yung JKN era, di ba? So, this time, mapaghahandaan na natin itong era na to wherein alam na natin yung mga bagay na dapat nating punan at hindi natin dapat gawin. Luckily, ang ating candidate ay perfectionist at hardworking. Kaya nga, sa preparation niya na ito, like yung mga susuotin, yung mga evening gowns niya, wardrobe, styling, at saka dun sa national costumes, lahat yon may input siya. Tapos guys, masyado niyang tinibayan ang advocacy at credentials niya. Meaning to say, kailangan malaman ng mga tao kung ano ba ang pinaglalaban niya. Promotion ba? In different ways. May episode pa nga siya nakasama yung mga queens, no? Sila Catriona, sila Megan, even her mom. Nakakaloka, no? Talagang may effort talaga ang ating candidate. Talagang pinupwersa talaga niya. Gusto niyang manalo. Kasi, aanhin mo ang napakaganda mong credentials at advocacy at mga nagawa mo during your reign kung hindi alam ng mga tao, di ba? So ngayon, pag nakita natin si Michelle, alam agad natin kung ano yung kanyang ipinaglalaban. Guys, dito naman tayo sa kanyang transformation. Napapansin nyo ba na numipis si Michelle D? Plus, grabe talaga, pukpukan talaga ang training niya sa pasarela kasi aware nga siya na hindi nyo gusto yung kanyang pasarela during her national pageant. So, dito talaga siya bumibira talaga. Marami siyang pasada talaga ng training sa pasarela. At isa pa, ang kinakatakot ko kasi sa bagong era na to, itong JKN na to, yung format ng Miss Universe. Kasi, kung magiging same lang ang format kagaya nangyari sa last edition wherein top 16, then bagsak ng 5. So, nakakatakot talaga yon. At guys, yung nakita natin, kaya reference natin sa nangyari last year ha, walang koda sa top 16 as in pasarela talagang labanan, stage presence kasi swimsuit at evening gown talaga yung basis para umabot ka ng top 5. So, walang salay-salita yun. Kailangan mo talagang mag-perform. Tapos guys, ito ang trending na headshot ng ating pambato sa Miss Universe. Ang ganda at ang galing. Kasi naman, na-maintain niya yung pagiging oriental beauty. Plus, out of the box ang eksena kasi nasanay tayo pag ganitong headshot, ang buhok paulit-ulit na lang, lagi na lang hinahabol ang Latina looking, yung mga typical headshot ba. Dito, nag-stand out si Michelle at buti hindi siya nag-red lips. Dito kasi, ang mukha ni Michelle very Asian. Kaso, kapag mali ang styling, nagmumukha siyang delegate ng Vietnam, di ba? Pansin niyo yun? Parang red lipstick siya. Tapos guys, I don't know kung napapansin niyo rin na every time na magsusuot si Michelle D ng pieces from Jewel Mer, like yung mga earrings, tapos sa necklace, as in iba talaga yung glow niya. Ang ganda-ganda niya. Sobrang bagay sa kanya. Ewan ko ba parang may dalang kulam or mahika ang Jewel Mer sa kanya. Kasi sobra talaga ang ginaganda ni Michelle D. Kaya sana no, magsuot si Michelle D ng mga pearls dun sa mga importanteng laban like preliminary or coronation. Kasi as in guys, iba talaga yung ganda
Michelle D, pagsusot niya jewelry, parang may kulang. And sa designer naman ng gown ni Michelle D, Mark Baumgartner. Alam niyo naman kung matagal na kayo nanonood ng mga videos natin, si Mark Baumgartner talaga yung pinaka-favorite kong designer kasi sobrang ganda-ganda talaga ako sa creations niya. Well, anyway, this time, collaboration na to ni Mark Baumgartner at saka ni Michelle D kasi nga sinabi niya na may mga input talaga siya sa lahat ng bagay na gagamitin niya dito sa Miss Universe. Isa pang maganda kay Michelle D, guys, di ba hands-on siya sa lahat ng bagay dito sa kanyang journey sa Miss Universe. Meron din siyang makinarya at connection. So, advantage talaga na kilala ang kanilang pamilya at nasa showbiz industry din siya, di ba? So, kung kailangan nila mag-tap ng mga designers or any connections na makakatulong sa kanya, magagawa niya yun, di ba? So, unlimited talaga ang resources ni Michelle D. Hindi yung oo na lang ng oo kung ano na lang gusto ipasuot, di ba? Eh si Michelle D, pwede siyang mag-yes at pwede rin siyang mag-no kasi nga, napakadaming mga resources. So, malakas talaga ang makinarya ni Michelle D. Kung tutuusin, kayang-kaya nga niyang gumalaw without the support ng Miss Universe Philippines Organization, di ba? Yun lang naman, nasabi ko lang naman. Pero, syempre, mas maganda rin talaga na nakakasundo. Tsaka, ang maganda kasi kay Michelle D, open-minded to. So, nakikinig din siya sa inyo, guys, sa mga viewers, sa mga pageant fans. So, kung ano yung mga dapat niyang punan. Tapos, syempre, ginagawa niya talaga lahat para hindi siya makitaan ng butas. Hindi siya yung candidate na pagka sinasabi ng ganito ng mga fans, ganyan, nade-depress. But si Michelle D, parang ginagawa pa niyang fuel yun. Kita niyo naman ang strategy ng ating candidate, no? Talagang ibinubuhos niya na talaga lahat. Sabi ko nga, isa si Michelle D sa pinaka-hardworking na Miss Universe sa Philippines kasi ginagawa niya talaga ang lahat para hindi siya makitaan ng butas. At lalong mapataas yung probability na malayong-malayo ang marating ulit ng Pilipinas sa Miss Universe. Kumbaga, handang-handa na tong candidate natin, talagang lilipad na lang. Parang si Bea noon na tahimik lang, chill-chill lang, unbothered kasi nga nakapag-prepare. So, ngayon, for Michelle D, ang gagawin na lang natin ay mag-support, magbantay. Kasi 'di ba sa last edition, nalaglag tayo. Pero kasi doon, nakitaan tayo kasi ng butas. So may reason sila na ilaglag ang Philippines. This year, napaghandaan na talaga natin yan. So, kailangan na lang natin magbantay. Pag tayo nilaglag ulit, ako nagigigil na ako. Lahat na ginawa na natin para makabalik ulit tayo sa Miss Universe or malayong-malayo man lang, di ba? And so, yun lang guys. I hope na nag-enjoy naman kayo sa ating vlogs for the day. Tapos, i-shoutout ko lang yung ating mga supporters dito sa ating YouTube channel. Shoutout kay Orlando Tuwason. Hello kay Mario Sandro. Hello kay Leia404. Hello din kay Partner Quintos. Hello din kay Derek Torres at kay Beautiful Day 5982. And I hope guys na nag-enjoy kayo sa ating vlogs for today. If you have, please give me thumbs up. At kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe. My name is RJ Ignacio. See you po sa ating next vlog. Bye!